Naku po mga kababayan, matinding pahayag na naman ng sikat na abogado na si Attorney Mike Operario mga kababayan, patungkol nga ito sa pahayag ng 18 Marines na isinagawang Blue Ribbon Committee kahapon mga kababayan. So pakinggan nyo mga kababayan kung paano himay-himayin ni Attorney Mike Operario yung paglantad at paglabas ng mga ebidensya nitong 18 Marines mga kababayan. Eto na po. Nako, kabahan ako ang Malacanang dito. Sabi pa ni Attorney Mike, mukhang takot na rin daw itong si BBM na malaman at itong isisiwalat. Ito ngang isinisiwalat ng 18 Marines mga kababayan. Ito na po. Ano ang implikasyon ng pagpigil ni John Vic Remulla sa 18 Marines at saka sa mga senador nung sila ay pumapasok sa session hall upang dumalo sa committee hearing ng Blue Ribbon Committee? Ito po si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. Ang daming naganap kanina at sa tulong ng ating Panginoon, sa gabay ng ating Panginoon, sa dasal ninyong lahat at sa tapang ng ating 18 Marines at mga senador, na ituloy din at nadinig din sa wakas ng sambayan ng Pilipino ang testimonya ng 18 Marines. Pero bago sila dumating doon sa session hall, naganap yung pinipredict na natin kagabi na mangyayari, that they will try to force ang mga 18 Marines at yung mga testigo at yung mga senador from occupying the Senate. They were trying to do their best para hindi matuloy itong committee hearing nito. Pero gustong-gustong madinig ito ng taong bayan at naipilit po na maituloy. Pero si John Vic Remulla ay pinipigil itong 18 Marines at saka yung mga senador. Nakakalimutan niya that he is a cabinet secretary. Ayun nga mga kababayan yung nangyari kahapon, no. Tinulak daw siya ni Ruben Padilla. Kita naman mga kababayan, nakapwesto ng ganun, no. Tapos, sa dami-daming pintuan, doon pa talaga siya pumili na dumaan mga kababayan. Dadaan lang daw siya. Ang dami-daming pintuan, doon niya pa napiling dumaan sa pagdadaanan din ng mga 18 Marines kasama ni Senador Bong Revilla at ni Senador Pia Cayetano mga kababayan, di ba? Kaya talaga ay mapapaisip ka, no? Bakit niya yun ginawa? Siya pa daw ang tinulak mga kababayan. Ang ibig sabihin po nito, he is the alter ego of the president. Ang bawat kilos niya ay parang kilos na rin ng presidente. So, kung pinipigilan ni John Vic Remulla ang 18 Marines na makapasok, it is as if it is the president himself na gumagawa nito. Kasi si John Vic Remulla is not under the authority of the Senate. He is under the authority of the president. Sinong nag-utos kay John Vic na pumarada doon sa pinto ng Senado at pigilan ang mga senador at ang mga testigo? Si Win Gatchalian? Amboy na ba siya ni Atchoy na ba siya o aide na ba siya ni Win Gatchalian at yun ang susundin niya? So definitely the order has to come from the president himself. So, ang larawan nito, si Marcos ayaw patistiguhin ang 18 Marines. Sina Win Gatchalian, sina Tito Soto, sina ang mga Tulfo, ayaw din mag-testify. Bakit? Kanina nadinig natin kung bakit. Although alam na natin ito kasi binanggit na ng mga 18 Marines ito kanina, finally, officially in a committee hearing, na-ideklara ito. At ang linaw ng kanilang mga testimonya, dinitalyo nila kung paano ito with reference to specific pictures and evidence. So, consistent yung kanilang mga testimonya. Alam na namin ngayon ang dahilan kung bakit si BBM mismo through Remulla ayaw mag-testify yung 18 Marines. Alam na natin ngayon, Erwin Tulfo, kung bakit ayaw na ayaw mong matuloy itong committee hearing. At bakit parang gusto mong gumawa ka ng sarili mong committee hearing? Siguro, isasalba mo naman yung sarili mo. Gagawa ka ng mga sarili mong testigo or baka ipapatawag mo itong 18 Marines tapos iko-contempt mo naman. Well, that's another matter. Kasi sabi daw sa kanilang
sabi ni Erwin Tulfo, ipapatawag din daw itong 18 Marines. Ang mahirap mga kababayan, baka ipakontempt niya ito pagka pinatawag niya. So, yun yung mangyayari kasi meron din daw silang Blue Ribbon Committee kuno na magaganap sa Monday mga kababayan. So, ang gulo na Senado mga kababayan. Dahil tinuro siya nito ng 18 Marines na sangkot na nakatanggap daw ng 2 maleta at ng 6 kasunod daw ay nagkaroon din siya ng 6 na maleta pa. Bali 8 maleta, 2 maliit na maleta at 6 na malaking maleta mga kababayan. Yun po yung testimony ng 18 Marines at itinuro si Senador Erwin Tulfo mga kababayan. So, yun yung pahayag ng 18 Marines mga kababayan. So, tuloy natin. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod. But here, by doing what he did, si Remulla, akala niya nakabuti ito, na nagpasikat na naman siya. Pero actually, siguro, hindi rin nila naman pinag-isipan itong mabuti ng kanyang amo at maipilit lang ang maipilit nila kasi nga nasa kanila yung kapangyarihan. Pero, ang hindi nyo napansin dito, ang larawang ipinakita nito sa taong bayan ay ang takot ninyo na mahayag ang katotohanan. Hindi lang basta yung mga senador, si BBM mismo ang takot na takot sa testimonya ng 18 marino. Bakit? Ayan, si BBM daw ang takot na takot sa testimony ng 18 na marino mga kababayan. Yan yung pahayag ni Attorney Mike Operario mga kababayan. It appears now na natatakot sila because ang bitbit ng mga marino na ito ay ang katotohanan. Marami tayong nadinig kanina at marami pang magaganap ito sa mga susunod na araw. Kaya tayong lahat mga kapatid, patuloy tayo sa ating pagbabantay, patuloy tayo sa ating pakikinig, patuloy tayo sa ating pakikilahok, patuloy tayo sa ating pag-aaral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang 18 Marines. Mabuhay ang mga senador, sina Senator Marcoleta, sila Senator Pia Cayetano, si Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at lahat pa na dumalo, sina Lauren Legarda. Maraming salamat po sa inyong lahat. The Filipino people owe you. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ayan mga kababayan. Ano? So ayan po, no? Yung pahayag ni Attorney Mike Operario tungkol nga dito sa ginawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa 18 Marines at kung paano hinarangan ni John Vic Remulla na sabi niya daw ay dadaan lang daw siya. Dadaan siya nakaganyan mga kababayan, no? Di ba? Ang daming pintuan doon ka pa dadaan. Di ba? So, basahin po natin mga kababayan yung mga comment dito. Sabi dito, Mike Operario Attorney, please enlighten me if the Soto Gatchalian Group was considered a majority during the June 3 Senate session. Why did they not elect a new SP but instead elected a new SP pro tempore only? Ayan. Sabi naman ni Waba, Attorney, possibly ba mag-implicate ng batas na merong retrospective yung new law regarding sa mga corrupt public official? Sabi ni Jojo Yap, John Vic ulol yan. Ayan. Nagbabasa lang po tayo dito mga kababayan ha. Sabi yan ni Jojo Yap. Fidel Pulo, malamang utos yan ng amo niyang bangag. Ayan, sabi ni Fidel Pulo. Oliver Guardalope, tama po kayo, Attorney Mike. Ayan, John Recito, security guard pala yan siya. Kala ko, DILG secretary yan. Lul, ayan, sabi ni John Recito. Ayan mga kababayan, no? Yun mga comment na nababasa natin. Thank you Lord, amen. Ayan, Roberto Ignacio, salamat Attorney. Very well said sir. Wing Robs Labs. Helen Alonso, mabuhay. Helen Alonso, yes.
Omar Brax, kayabangan kasi ang nasa ulo. Ayan, sabi niya kay Yunbik. Elsa Rolona, desperate move na gyud. Kung walang kasalanan, bakit takot? Tama mga kababayan, dapat noon pa nila tinalakay itong Blue Ribbon Committee. Ba't pinipigilan nila? Tapos ngayon, inumpisahan na, itutuloy na rin nila ulit mga kababayan. Kung kailan tinuro na sila ng 18 Marines, di ba? Ayan, kaya kudos po kay Senador Rodante Marcoleta, kay Senador Alan Peter Cayetano, at sa iba pang mga senador na nagpatuloy ng Blue Ribbon Committee mga kababayan. So hanggang dito na lang mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood nyo. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.